Magandang umaga sa bawat isa sa inyo kung kayo'y nandito sa bansang Pilipinas at kung kayo naman ay nasa labas ng bansa ay binabati ko kayo ng Chag Pesach Sameach, Shabbat Shalom. At ang oras na ito na ating pinagsasalu-suluang Shabbat ay tinatawag na Shabbat Hagadol, the High Shabbat. Bakit? Sapagkat ito ay ang Shabbat bago dumating ang isa sa tatlong mataas na Chagim, which is part of the three or the Shlosh Regalim, which is the Chag Pesach. Kadalasan, ito ay tinatawag na the Jewish feast or Jewish Pesach, pero hindi yon ang tamang biblical na dapat tawagin. Ang dapat tawagin ay Hashem's Feast. Although ang mga Jewish brothers natin, tayo na nasa loob ng sambahayan ng Israel, ang nakakaalam dahil sa biyaya niya, ipinaalam niya sa atin at ito yung ating ino-observe, ito ay yung ating ginagawa. Kaya tinawag na nakasanayang tawagin na Jewish Feast, Jewish Passover. But then and again, nais ko lamang paalalahanan na to be very biblical ay ang dapat tawagin ay ito ay Hashem's Feast or Hashem's Pesach. At ito ay makikita natin sa aklat ng Shmot or chapter 12 ng aklat ng Exodus. At kung kayo ay may dalang mga Tanakhim, ay samahan niyo ako ating basahin. At babasahin ko mula sa Korean Tanakh. At ang sabi rito ni Hashem mula sa verse 1. Okay? Sa verse 1 na. And Hashem spoke to Moshe and Aharon in the land of Mitzrayim. Kung sila ay nasa lupain pa ng Mitzrayim, mula sa salitang Mitzrayim na hinango sa root word ng Mitzar, the land of constriction and the land of restriction. Yung lupa na kung saan ay punong-puno ng constriction. Picture nakash, a serpent, isang python na kung saan nanlilingkis, no? Nagko-constrict ng kanyang prey. Yung Egypt or Mitzrayim in the Hebrew term ay isang lugar na nagko-constrict ng mga holy things of Hashem. Dahil punong-puno ito ng worldliness, punong-puno ito ng materialism, punong-puno ng physicalities, at ang special offer ay binibigay ni Paro o ni Pharaoh na sumisimbolo ng the primordial, the Kash, the serpent, who is Satan himself, na kung saan ay sinabi ni Rav Shaul, Apostle Paul, the God of this world, the small g of this world, na the prince of the power of the air. Sinabi rin niya yan sa ibang igeret niya, is particularly sa igeret niya sa Ephesians, na ito ang namamayagpag sa Mitzrayim, na kung saan nandoon sa lugar ng Egypt. At punong-puno ng pita, ng laman, na ang lakas ng attraction, ang lakas ng hatak ng spirit of the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pleasures, the pride of life. Ito yung pinaka pinaka pinakasikat na lugar sa panahon noon, ang Mitzrayim. Parang kung tawagin ay ang first world country. Kilalang kilala, grabe ang pagkasikat ng lugar na ito. At naroroon ang bayan ni Hashem. Ando doon ang Pinay,
Israel. At ginagapi, ginugupo, pinahihirapan, ilaalipin ng nitong Pharaoh ang mga Egyptians, at anong nangyari, napakarami sa bilang ng mga Jewish people ang nag-assimilate. Nagkaroon sila ng paghahalo sa kultura, paghahalo sa kaisipan, paghahalo sa takbo ng buhay ng mga Egyptians. And they became materialistic, they became lustful sa mga material gains and popularities, at lahat ng mga bagay na kung saan ay pwedeng matatawag natin yaman ng sanlibutan. Yun ang nangyari sa Bnei Israel sa panahon na yon, at ito ay pumapaksa doon sa panahon na kung saan ay palalayain ni Hashem ang bayang Israel. Siyempre, palalayain niya doon sa mga taong tatalima sa kanya. Kahit naman kanyang katipan, meron pa rin tayong sariling kapasyahan. Free will, na kung saan ay tayo at tayo lamang ang pwedeng magpasya ng ating kagustuhan. Hindi po pwede talaga yung tayo ay sasabay lamang sa alon o sa pagpapatianod sa takbo ng maraming mananampalataya. Darating at darating ang pagkakataon na hihingin mismo ni Hashem, one-on-one, up close and personal, tatanungin niya, "Do you love me more than this?" Parang yung tinanong niya kay Apostle Peter, "Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this?" So, ito yung punto na ang paksa natin ay patungkol sa Pesach. Ibig sabihin, Passover. Basahin ko na. This month shall be the beginning of months. This month, referring to the month of Nisan, the month of Nisim, the month of miracles. Ang sabi, Nisan, beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to the congregation of Israel, saying, on the 10th day of this month, ikasampung araw ng buwan ng Nisan, ang sabi ni Hashem, on the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for a house. And if the household be too little for a lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the souls. According to the every man's eating shall you make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male for this first year. You shall take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of the same month. So, kukunin ninyo yung hayop. Actually, merong mali sa translation nitong aking binabasa at mukhang sa inyong translation na inyong binabasa. Dahil ang sinasabi kadalasan ng translation ay yung tupa o lamb, which is not biblically accurate. I will explain that. Allow me to have a little bit of time for the explanation. Tuloy ko lang muna. Ang sabi niya rito ay, nasaan na ba ako? Okay. You shall take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of the same month. The whole assembly of the congregation of Israel shall kill it towards evening, and they shall take the blood
and put it on the two sides of the post and the upper door posts of the houses, in which they shall eat it. And they shall eat of the meat in that night, roast with fire, and the unleavened bread, and the bitter herbs, they shall eat it. So on and so forth. Nais kong itulak ang pagbasa sa chapter 12. Chapter 12 pa din. At nais kong basahin sa inyo yung mga susunod na sinabi ni Hashem. At ang sabi niya sa verse 25, and it shall come to pass when you shall come to the land that is the promised land, pag nakarating na kayo doon sa lupang pangako, remember, nasa Mitzrayim pa sila, ha? Nasa Egypt pa sila. Pero ang sabi rito, sa chapter 12, verse 25, ang sabi niya, when you shall come to the land which the Lord will give you, according as He has promised, that you shall keep this service. Ito ay pagpapatuloy nyo. It shall come to pass when your children shall say to you, what mean you by this service? Ito yung patungkol sa Pesach Seder. Ano ibig sabihin ng Pesach Seder? Ito yung Passover Seder. Ano ibig sabihin ng Seder? Order. Okay? The meaning of Seder is the order kung paano nyo ito i-commemorate. Paano nyo ito aalalahanin. Paano nyo ito isi-celebrate. How are you going to remember every year pag kayo ay dumating na doon sa promised land? Ang sabi dito ay, when your children shall say to you, what mean you by this service? And you shall say, this is the sacrifice of the Lord's Passover. Yun ang sagot. Sasabihin ninyo dun sa inyong mga anak pag nagtanong sa inyo every year during the 14th day of the month of Nisan, na inuutos ito ay mitzvah, commandment ito ni Hashem. Ang sasabihin ninyo pag tinanong, ano ang ibig sabihin ng ating ginagawang Pesach Seder? Ang sagot ninyo, this is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Mitzrayim, when he smote Mitzrayim, and he delivered our houses. So, nais ko lamang mag-pause muna sumandali sa bagay na yan, mga minamahal ko kay Hashem. Ano ang purpose nitong Pesach na ito? Kung bakit pinapapatay ni Hashem at pinatay ni Hashem yung hayop mula nun sa ikasampung araw ng buwan ng Nisan, at hihintayin nila hanggang ikalabing-apat na araw sa buwan din ng Nisan. Sapagkat doon sa ikasampung araw hanggang sa ikalabing-apat na araw ng Nisan, yun ang mga araw na kung saan ay iimbestigahan mabuti or i-inspeksyonin mabuti ng 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 bawat sambahayan o ng bawat elder o yung pinaka-rosh, yung nangunguna sa sambahayan, walang iba kundi yung mga ama ng sambahayan, ipakakasakdalin ang inspeksyon doon sa hayop na papatayin, gagawing korban. Korban means a sacrifice. From the word karav, ang ibig sabihin ng karav, kuf, resh, beit, karav, ibig sabihin to draw close, to karav, to draw close to Hashem.
Walang lumalapit kay Hashem nang ikaw ay walang dala, empty-handed. It is never true, it is never biblical, it is never scriptural, and it is never the plan of Hashem. Nalalapit ka na lang kay Hashem nang wala kang dala-dala. No, 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 no. Yun ay isang katuruan mula sa Gentile. But the biblical Jewish teachings of Hashem from His holy Torah, from the Lashon HaKodesh, ay inuutos niya na mayroon kang i-offer sa Kanya. Meron kang dadalhin sa Kanya. That is something worth ng iyong puso. Meron talagang isang sacrifice. Ano ba ibig sabihin ng sacrifice? Ano ba intindi mo sa sacrifice? Yung isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang bagay na medyo aaray ka, di ba? Yung isang bagay na may halaga sa iyo, di ba? Na ito ay sinasakripisyo mo. Ibig sabihin, meron kang ipinaglalaanan sa iyong mundane living, pero kukunin mo yon. Kukunin mo yon kasi gusto mong sabihin, Hashem, mas mahalaga po kayo eh. At mas mahalaga po ang paglapit po sa inyo. Kaya kailangan ko magdala, ayon sa inyong utos, kailangan ko mag-offer ng korban. Korban. Ibig sabihin nun, a, a, a portion, a portion, no portion, parang truma, offering, galing sa akin. Hindi ko naman pwedeng i-offer lamang ang sarili ko na aking susunugin dahil hindi naman yung tinatanggap ang uri ng pagpatay ko sa sarili ko. Hindi naman pwede yung cannibalism, yung ako ang sarili ko papatayin ko, yun naman ay isang karumal-dumal at kasumpa-sumpa sa'yo. Pero may utos ka yung korban, yung tinatawag na sacrifice, nanggagaling yun mula doon sa mga hayop na aking pinag-aarian na kung saan ay pwede kong gamitin para yun ang aking ialay. Ito po ay sumisimbolo, mga minamahal, ng ating nefesh behema. Ibig sabihin yung ating makahayop na kaluluwa. Ano pa yun? Huwag po kayong magagalit sa akin. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang original mother tongue Hebrew scripture na sinasabi ni Hashem. Ang ating kaluluwa ay may likha, merong taglay ng sariling kaluluwa. Ibig sabihin yung para sa akin. Ano ba ang para sa akin diyan? Ano ba ang kikitain ko diyan? Ano ba ang makabubuti para sa akin diyan? Kadalasan, tayong mga tao ay parating ganun. Papasok, papasok. Meron tayong tinatawag na I, me, mine, myself. Selfish, monumental, graphited personality and attitude. Pag tayo ilalapit kay Hashem, hindi na po pwede yung bagay na yon. Kaya nga tayo lumalapit eh. Meron tayong inaalay sa Kanya. Ano ba yung inaalay natin sa Kanya? Nag-aalay tayo ng ating sarili, ng ating pagkataong loob, yung ating nefesh, kaluluwa. Inaalay natin ito. Eksakto dun sa sinabi ni Rabbi Shaul, Apostle Paul. Ang sabi niya sa Romans chapter 12, ang sabi niya, my dearly beloved, by the mercies of God, let us offer our bodies as korban kai, as living sacrifice, holy and acceptable and well-pleasing to God, which is our reasonable service of worship. Ang unang-unang katanggap-tanggap kay Hashem ay hindi yung pagsiserve as a missionary. Hindi pagsiserve as a pastor. Pagtuturo ng Bible study. No, 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 no. These are important, but this is not the first and the primary way to serve Hashem. Tandaan natin, may sinabi si Hashem,
In the book of John, chapter 4, God is a spirit, and they that worship him must, must worship him in spirit and in truth. In other words, naghahanap si Hashem ng tinatawag na true worshiper. True worshipers, genuine worshipers. Ito yung sasamba kay Hashem in spirit. Ibig sabihin, in spirit, according to the Ruach Hashem, according to the words of Hashem being led to us in the purest and genuine worship that He wants to receive. Kasi siya yung sasampahin eh. Dapat kung ano yung gusto niya, yun ang ating iaalay sa Kanya. Hindi kung ano yung gusto natin. Eh ano ba yung gusto niya, mga minamahal? Ang gusto niya ay ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya. Okay? Ang ating I, me, mine, myself, basta yung ako, akin, dapat yun ay mamatay. Yun ang maging korban. Yun ang maging object to draw close to God. Sabi, draw close to God and He shall draw close unto you. Pag hindi tayo nag-draw close to God in the manner that He wants us to draw close to Him, then all of our worship, ito man ay anumang uri ng pagsamba, it's gonna be in vain. Hindi niya tatanggapin. Bakit? Nasa Kanya na lahat yan eh. Ang gusto niya ay tayo. Gusto niya ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang buong buo sa atin. E maliban sa mamatay muna si ako, I, me, mine, myself, ako, eh walang no deal, sasabihin niya siya. It's got to be me or you. Sabi nga ng isang mangaral, God wants to be the Lord of all, or else He doesn't want to be the Lord at all. He wants to be the Lord of all areas and all circumstances and all situations and all the interests and all the treasures of our hearts. He wants to take dominion over us because He is Lord. He is Borei Haolam. He is the Creator. He created us. So marapat lamang at matuwid na pag-arian niya tayo at pagharian niya tayo. Hindi po ba mga minamahal? Kung hindi natin ito kayang ibigay sa Kanya, ay hindi niya tatanggapin ang anumang uri ng worship. Ang tawag doon ay religion. Mauuwi tayo sa basta religion lamang. Isang bagay na kung saan that is self-gratification, sarili lang natin ang ating pinagbibigay lubag. Parang, pumunta na ako ha, 2 hours, tama na yun. O sige, balik na tayo. Ano ba yung gagawin natin? Sige, gawin na natin. Parang you are just doing some lip service. Pero yung heart ay hindi talaga nagalaw. Hindi na antig. Ang gusto ni Hashem, yung buong kaluluwa natin ay tunay na maaantig. Bibigyan natin yung tinatawag na korban, sacrifice, yung merong aray. Yung aaray tayo. Doon pumapasok yung gusto natin ay hindi na natin gusto. Ibibigay na natin sa Kanya. At yung gusto niya, yun ang ating gugustuhin. Siya na ang masusunod. Hindi na tayo. Yung ating nefesh behema, yung animalistic soul natin, ay mamamatay sa Kanyang presensya. Yun ang papatayin. Alam mo kung sino yun? Ikaw. Ako. Yun ang sinabi ni Rabbi Shaul, Apostle Paul. It is no longer I who live, but it is Messiah who lives in me. Yea, though I live on this flesh, but I live the faith on the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Sabi niya, I die daily. Ibig sabihin, araw-araw, inaalay natin ang ating mga sarili-sarili. As we draw close to God, we offer ourselves, our bodies, as korban chai, a living sacrifice.
para ang mananatili at paghahari po sa atin ay Thy will be done. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Let us delight ourselves in the things of God, in the ways of God. Let us delight ourselves in the kingdom of God. Let us delight ourselves in God Himself. Let us delight ourselves in Messiah, Yeshua, our Lord. And then He will give the desires of our hearts. What will those desires that He will give into our hearts? What else? Those desires are the very thoughts and ways of God will be in 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 total agreement with His ways and, and His thoughts. We will desire the things of God. We will desire the, the ways of God. We will desire to live and do what God wants us to be. And what is that? I'm going to this teaching about Pesach, and these teachings of Pesach is something that God commanded na kumuha kayo. Sinabi sa scripture, at kadalasan sa scripture, hindi ba sinabi lamb? Kumuha kayo ng lamb o ng tupa. Alam nyo, hindi yun ang sinasabi ng original mother tongue. Hindi yun ang sinasabi ng original Hebrew scripture. Ang sinasabi niya, kumuha kayo ng say. Say. Samek, hey. Ano ibig sabihin ng say? It is not just a lamb. It is not just a lamb. Ang ibig sabihin ng say ay it can be a lamb, a baby lamb, or a baby goat. A baby goat. So, kaya nga ang sabi sa ating binasa sa chapter 12, ang sabi dito, basahin ko lang ulit mabuti, ang sabi niya, you shall take it from the sheep or from the goats. In other words, kukunin ninyo dun sa kawan ng mga tupa o sa kawan ng mga kambing. Eh, di ba? Ibig sabihin nun, acceptable kay Hashem ang batang-batang baby goat o kaya naman kung ano yung available, batang-batang tupa. Eh sa ating mindset kasi, mga minamahal ko kay Hashem, mas maganda sa ating pag-iisip yung isipin natin yung tupa, di ba? Kasi yung lamb, parang mas maganda yun eh. Di ba? Mas mas magandang i-imagine lamb kesa sa kambing. Di ba? Pero tandaan natin, nasa scripture tayo. Yun ang inuutos ni Hashem eh. Bakit kaya? Bakit kaya? At sa oras na ito, nais kong buksan natin ang ating puso. Ano ang malalim na katotohanan dito sa dalawang uri ng hayop na ito? Ito yung tupa o ito yung batang kambing? Ano ang meron sa Korban Pesach na ito? Ang Korban Pesach, mga minamahal, ay ang ginamit ni Hashem noong oras na ang panahon ay kanyang pinarurusahan ang bayan ng Egypt, ang mga Egyptians, na nagpanas ng katakot-takot na plagues na kung saan pupunta na sa ikasyam hanggang sa ikasampung plague. Yung ikasyam ay yung 3 araw na matinding kadiliman. Pero yung lugar ng Goshen, yung lugar ng ating mga kapatirang Hudyo, ay walang dinaranas na kadiliman. Maliwanag na maliwanag.
Pero doon sa loob ng kabuuan at kalakhan ng Egypt, napakadilim. Napakadilim na kung saan makikita mo ay talagang bagsak na bagsak ang mga Egyptians. To the point na ibinigay na nila lahat ng pwedeng maibigay sa nayaman nila sa mga Bnei Israel para lang makuha, para makaalis na, dahil alam nilang sila ay mamamatay, hindi na magtatagal. Dahil sa dinaranas silang matinding kadiliman, sobrang, sobrang kapal yung kadiliman na hindi na sila makagalaw. Nasukol na sila, they have been trapped by the thick forces of that darkness. Na, 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 it is a vivid foreshadowing of a place called hell. Yung kamatayan dun sa dagat-dagatang apoy, minus yung apoy, minus yung sulfur, pero yung atmosphere of total darkness is an atmosphere equivalent exactly to death. Kamatayan. Na kung saan ay binigay na ng lahat ng Egyptians, lahat ng yaman na makukuha ninyo. Hindi naman namin makita yan. Pero yung mga Bnei Israel, para silang merong miraculous night visions. Alam mo yon, nakikita nila kung ano yung dapat nilang makita. Alam nila kung saan yung yaman, saan yung lahat ng tinatago ng mga Egyptians. So they were able to accumulate and amass all the fortunes and wealth of Egypt during that 3 days of total thick darkness, which is a foreshadowing of the reality of hell itself, minus the fire, the sulfur, and the brimstone. But total darkness speaks of death. No life, no hope. It's total hopelessness. And then, sinabi ni Hashem, eto na, kumuha kayo ng hayop. Either, kumuha kayo ng say, samek, hey, ito ay patungkol sa either lamb or a baby goat. Ito ay kunin nyo, ang sabi ni Hashem, it must be without blemish, it must be perfect, walang kapintasan, walang defect. And it is a exact type of our Passover, who is Yeshua, the Messiah, our Lord. During the time of Yeshua, fast forward, di ba ilang beses siyang in-investigate, ilang beses siyang in-scrutinize, ilang beses siyang hinanapan ng blemish, ilang beses siya hinanapan ng spot, ng wrinkle, hinanapan siya ng pwedeng maipupukol at maipipintas sa kanya. Pero the scripture says, the Pharisees, the Sadducees, the chief elders, all, even si Pilate, even si Herod, even yung lahat ng mga Judean leaders were all failed to see any fault, blemish, or spot, or defect para masabi na itong si Yeshua ay ang false Messiah. No one was able to say he is a false Messiah of Israel. Kahit nga si Pontius Pilate, sinabi, bakit nyo dinadala ang taong ito sa akin? For I do not find any fault in him. Pinalik siya kay Herod, pinalik na naman ni Herod kasi wala silang makita. A type of a pure, spotless say. Say. Hindi sinabing lamb, hindi sinabing tupa, ang sabi ay say. It is an interconnection of a deep spiritual meaning of either a lamb or
either a little goat. But the Korban Pesach, mga minamahal, ito ay pinapatay ni Hashem sa Bnei Israel, not for the forgiveness of sin. Do you hear me? Yung tupa man o batang kambing man, ito ay pinapatay ni Hashem. Commandment ito. On the 14th day, the night, the Pesach night, which is tatapat yan sa Monday dito sa Philippines, April 22 ng gabi. Yun. Papatayin yun. At yun ang magiging Korban Pesach. Ano ulit ang ibig sabihin ng Korban? It is a sacrifice to draw close to God. Karav, Korban, Karav, Pesach, Passover. Bakit? Sapagkat Hashem will pass over the Jewish people, Bnei Israel, yung lahat ng mga taong under and covered by His covenantal promise. And they will be delivered from death. They will be delivered from darkness. They will be delivered from Pharaoh. They will be delivered from bondage. They will be delivered from slavery. So, ano ang ibig sabihin, mga minamahal, ng Pesach, Korban Pesach? It is given to the house of Israel for redemption. Not for any forgiveness of sin, but it is for deliverance, setting free, salvation, and the picture of which that Korban Pesach is a symbol of Messiah, Yeshua, our Lord. Now, ang tanong ay ito. When the chief priest and the Sadducees and the Pharisees and all the leaders, the religious leaders during the time na kung saan ay nagpuntahan kay Yohanan, kay John the Baptist, may itinanong sa chapter 1 ng Book of John. Nagpuntahan yung mga Leviim, nagpunta yung mga Kohanim, the priests. Tinanong, at alam mo kung sino ang tinanong nila? Si Yohanan ben Zachariah, aka John the Baptist. Tinanong, ikaw ba? Ikaw ba ang Messiah? Ang sabi ni John the Baptist, no, I'm not. Are you Eliyahu Hanavi? Are you Elijah the prophet? Ang sabi niya, no, I'm not. Tinatanong ngayon ng mga Leviim, ng mga Kohanim. Remember, ito na yung mga teachers of Torah. These are the very spiritual leaders of the house of Israel. Tinatanong nila, ito ba? Ikaw ba? Yochanan ben Zachariah, ikaw ba yung Messiah? Ang sabi ni Yochanan ben Zachariah, no, I'm not. But the one who will come after me, sabi niya, whom I am not even worthy to untie the string of his sandals. Tinutukoy niya ang Panginoon. Who is Yeshua, the Messiah, our Lord? Tinatanong nila kung bakit. Dahil tinatanong nila, ito na ba yung pinakahihintay ng Israel? Tinatanong nila itong, alam mo kung sino yung tinatanungan nila? Si Yochanan ben Zachariah. Si Yochanan ben Zachariah ay lumalabas ang Kohen Hagadol nung panahon na yon. Bakit? Sapagkat siya ay galing sa tribe of Levi. Ang kanyang tatay si Zachariah ay isang Kohen at yung kanyang nanay si Elisheva ay isang Levi.
So itong si John the Baptist during the time ay isang Nazarite, isang set apart, isang lumalabas na Kohen Hagadol. Pero hindi nila ito ginalang sapagkat walang suot na maputing damit, hindi siya kahanga-hanga sa kanyang outward appearance, pero from the heart, siya ay ang Kohen Hagadol during the time of Yeshua the Messiah. At ang Kohen Hagadol ang authorized na magsabing, that is fitted, that is the perfect Korban, Pesach. That is the perfect offering. Ang pwede lang magsabi noon ay ang Kohen Hagadol. And it was John the Baptist. At nung makita niya ang ating Panginoong Yeshua walking towards the river of Yarden or Jordan, ang sabi niya, Hineni, Se Ha Elohim. Hindi naman totoo at hindi naman tama yung translation ng Bible na sinabing, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. That is not scriptural. In Hebrew, it says, Hineni, Se Ha Elohim. In other words, Se. It can be a lamb or it can be a baby goat. Why? Why? Because it is very deep in the study of Emet. It is very deep in the study of Torah. Again, Korban Pesach is Mashiach Yeshua. At pinadala ni Hashem para sa buong, hindi sa isahan lang, but sa buong sambahayan ng Israel. Doon sa loob ng madilim ng Mitzrayim. Doon sa lugar ng pagkaalipin. Doon sa lugar ng walang kapag-asa ang kaluluwa ng Pinay Israel. Pinadala ang Korban Pesach. That Korban Pesach is a symbol of Yeshua the Messiah, our Lord. Na sinabi ni Rabbi Shaul, Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Yun nga lang, yung translation na naman, nilagay nila ay the Pesach Lamb, which is not scriptural. Ang dapat doon ay sinabi the Pesach. The Pesach. Messiah, our Passover, had been sacrificed. Why? I'll say that again. Pinadala yung Pesach, yung Korban Pesach, not for the forgiveness of the sins of Israel. It had been given not for the forgiveness of the sins of Israel. The Pesach Korban had been given to set, to deliver, to save the people of Israel from death, from bondage, from Pharaoh, from the power of the Hasatan, and from slavery. Maybe you will ask me, ano ang dahilan? Bakit ang katuruan na lumaganap sa marami ay yung Korban Pesach, Yeshua, Jesus had been given at yung dugo nilagay sa lintel, nilagay sa hamba at pinahi doon. At yung judgment, yung death, ay hindi pumunta doon sa sambahayan ng Israel. So hindi ba yon ang sumisimbolo ng kamatayan ng ating Panginoon? Again, ito'y sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Yeshua, ngunit walang kinalaman sa kapatawaran ng kasalanan. Inuulit ko,
Ang sabi ni Hashem, itong Pesach na ito ay inyong papatayin upang ang dugo ng hayop, either kambing na bata o ng tupa na bata, yung dugo ay ipapahid ninyo so that you will escape death. You will be free from Mitzrayim. You will be delivered from this land of darkness. You will be set free and be delivered from the Hasatan. You will be set free from the prince of the power of the air. Exactly kung ano sinabi ni Rabbi Shaul, Apostle Paul, sa Ephesians chapter 2, verses 1 up to 8. Ang sabi that noong hindi niyo pa nakikilala ang Panginoon, ang pinaglilingkuran ninyo is the prince of the power of the air. But you had been delivered by grace. You had been set free from this Pharaoh. You had been set free and been delivered from the primordial serpent, the prince of the power of the air, the principalities and powers of darkness. You had been delivered by God. You had been set free by God. So in other words, my dear friends, etong Pesach na ito, parati natin inaalala ito. Kaya itong Shabbat na ito is a Shabbat Hagadol. Why? Because this is a prelude or this is a precedent to the Pesach Seder na ating aalalahanin. Kung sino tayo noon. Kung tayo ay kung tayo ay mga tao na walang kapag-asa, nabubuhay tayo sa dikta ng kaaway ng Diyos. At tayo ay nakaalipin sa ating mga sariling mga pita ng laman at mata. Tayo ay nasa kadiliman ng puwersa ni Satanas. Ngunit nagpadala si Hashem ng kanyang Korban Pesach, who is in the person of Mashiach Yeshua, and set us free from the bondage of slavery and the powers of Pharaoh, the powers of Satan, the powers of darkness, the powers of depression, the powers of hopelessness. He has set us free from those dark forces, the Sitra Achra, and brought us to Himself. Now, ang tanong, saan pupunta yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? That is a separate teaching that speaks of Yom Kippur. Yom Kippur, my friend, kung kayo ay na-aware doon sa panahon ng Yom Kippur, the Day of Atonement, at yan ay makikita natin sa aklat ng Leviticus or Vayikra, chapter 16, ang sinabi ni Hashem ay kumuha ng 2 kambing. Alright, eto na. Yung kambing na yon, yung isa ay kukunin ng Kohen Hagadol, kukunin ni Aharon, Kohen Hagadol, at yun ay iaalay sa presensya ni Hashem. Yun ay yung kambing na kung saan iaalay na yun, yung dugo nun ay iaalay doon sa Mizbeach
o dun sa altar of judgment. At pagkatapos, yung parte ng dugo na yon ay ipapatak doon sa sungay, doon sa altar of incense na nakalagay sa Holy of Holies. Eh may isa pang kambing, di ba? Dalawa yan, di ba? Yung isang kambing ay lahat ng kasalanan ng Israel ay ilalagay nung Kohen Hagadol, yung high priest, doon sa ulo ng isang kambing at ililipat yung lahat ng kasalanan ng Israel doon sa kambing na yon. At dadalhin yung kambing na yon sa pinakamalayong lugar doon sa pukpok ng bundok, doon sa gilid ng bangin. At pag nasa gilid ng bangin, ay itutulak ng Kohen yung kambing na yon upang sa ganoon siya ay mahulog dun sa bangin at mamatay kasama na ang lahat ng kasalanan ng buong Israel. Kailan nagaganap yon? During Yom Kippur. Kailan namatay ang ating Panginoong Yeshua? Kailan siya namatay? Exactly during the time na kung saan siya ay inalay upang sa kapatawaran ng buong sambahayan ng Israel. So in other words, my dear friends, let us take away the wrong embedded teaching na yung Lamb of God na kung saan ay puro Lamb of God lamang ang inalay, hindi po tama yon. It's either lamb from the sheepfold or a baby goat from the families of the goats. Pero ang point is, the word is say. Samek, hey, say. Ang ibig sabihin ng say ay the animal that God has commanded para palayain ang bayang Israel sa kamay ng kadiliman, sa kamay ni Faro, sa kamay ni Satan, sa kamay ng pagkaalipin. And Yeshua the Messiah is our Korban Pesach. He is our Passover sacrifice. Didet at niya tayo, pinalaya niya tayo. He delivered us. He saved us, set us free. Where? From darkness, from slavery, from bondage. At doon naman, separate occasion. Nung Yom Kippur, the Day of Atonement, it was also Yeshua who died at the cross as that sacrifice of sin. Kung tawagin ay Korban Khatat. Korban Khatat. Ibig sabihin, sin offering. So we must understand the korbanot, the sacrificial sacrifices, na kung saan, according to the prescribed manner, tinuturo sa atin ni Hashem. Para sa sin offering, Yeshua the Messiah became that sin offering. And during that Yom Kippur, Hashem, our Heavenly Father, declared all the house of Israel forgiven, cleansed, sanctified, and justified. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 9, for we have this high priest who entered into the holiest of all and offered
His own blood once and for all for the forgiveness of sin. Dear friends, this topic, Passover, is just a preliminary. Yung nangyari sa Egypt, Mitzrayim, is the first redemption. I'll say it again. It is the first redemption. There is going to be a final redemption. At sabi sa book of Micah or Micah, what happened in Mitzrayim, Egypt, there will be a greater manifestation of deliverance, redemption, salvation that is much greater with the Yetziat Mitzrayim, the Exodus of Egypt. At yan ang panahon natin ngayon na magkakaroon na at mukhang napakalapit na yung final redemption. Again, the first redemption ay nangyari sa Mitzrayim. Ang final redemption ay mangyayari sa spiritual Mitzrayim, dito sa Galut, na nasa nations of the world na kung saan ay kukunin ni Hashem at tatahak sa final journey, final redemption. And this is going to be more greater than the first redemption. Pero it is the same. The first redemption in Mitzrayim, Korban Pesach, it is the Mashiach of Israel. Now, it is still the Mashiach of Israel who will deliver us from this place of Galut. He will deliver us, take us out of this Galut. Whether you may be in the US, whether I may be in the Philippine Islands, in Australia, in England, in Tokyo, in anywhere in the parts of this world, this is our spiritual Mitzrayim. The final redemption is already at sight, my dear friends. Inihintayin natin yung final redemption that Yeshua, the Messiah, our Lord, will call us and bring us to where He will live with us together with the Father, and that is Jerusalem. Jerusalem. At yan ang pinaka-hinihintay natin lahat. But the question is this: Are you willing to live for Messiah Yeshua? Are you willing to prepare for Yetziat Mitzrayim? Are you willing to follow the commandment of Hashem? Kasi po, dun sa Mitzrayim, only 20% of the whole children of Israel obeyed. The majority of 80%, they all stayed in Mitzrayim. They stayed in the pleasures of Mitzrayim. They stayed in the material riches of Mitzrayim. Para silang yung asawa ni Lot. Nung kinuha na ni Hashem sa pamamagitan ng Malachim, yung asawa ni Lot nang hihinayang, ayaw umalis doon sa wealthy and prosperous,
materialistic and pleasurable place of Sodom and Gomorrah. Tingin siya ng tingin. She couldn't live the comfort zone. That is why he turned to be a pillar of salt. The coming of the Son of Man will be like the days of Noah, and the coming of the Son of Man will be like the days of Lot. My dear friends, are you ready to pack your bag? Are you ready to go? Are you ready to serve God? Are you ready to hold the plow? Handa ka bang humawak ng araro at wala nang palingon-lingon sa likuran? Dahil ang sabi ni Yeshua, ang sino man daw humahawak ng araro at palingon-lingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi karapat-dapat na kanyang maging disipulo. Handa ka ba na iwan ng lahat ng yaman na kayang ibigay at ialok ng sanlibutan, kahit yung mga kaibigan, kahit yung mga mahal sa buhay? Ito ba ay iyong panghihinayangan? O handa ka ba na mag-alis sa balutan? Tunay na salubungin ang final geula, the final redemption, na ngayon ay palapit ng palapit ng palapit. We are already in this time of Gog and Magog. At malapit nang magpakilala ang halimaw or the Antichrist or the beast in few more period of time. At pagkatapos, lalong hihirap ang panahon na ating ginagalawan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, tapat siya na nangako sa lahat ng mga tapat sa Kanya. Measure for measure. Kung ikaw ay tapat, siya ay tapat. Kung ikaw ay hindi tapat, hindi rin siya tapat sa iyo. Mida, kineged, mida. Measure for measure. Ang sabi ni Hashem. Now, as I draw to a close, the question is this: is Yeshua the Messiah? And his total person. Remember, Yeshua the Messiah is the living, walking, talking Torah of Hashem. Yeshua the Messiah is not just a figure, but he is the Son of God. He is the Mashiach of Israel. And if you love Yeshua the Messiah, you love the house of Israel. You love the day of worship gathering. And my dear friend, it is never Sunday. Yeshua the Messiah kept his own word. He kept the Shabbat of Hashem. No Sunday. He obeyed all the commandments of God because he is the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. And he dwelt amongst us. And we beheld the only begotten of the Father. That is Yeshua the Messiah. Full of grace and truth. My dear friend, if you are embracing Yeshua, if you are embracing the Lord,
the Korban Pesach in Mitzrayim. And up to now, he will be the center and the spearheader of the final redemption. And it is this time, it is for the whole house of Israel, united with King Messiah, Yeshua our Lord. I hope you have been blessed. I hope that the God of Abraham, Isaac, and Jacob will bless you. And may you truly have a Shabbat Hagadol, a Shabbat Shalom, and a Chag Pesach Sameach. Shabbat Shalom, my dear friend. Be in love with God. Let Yeshua the Messiah be your first love. Whatever, anumang klaseng pagsubok, anumang uri ng pagsubok, gawin mo itong apoy na kapag ikaw ay nadarang sa mga pagsubok, sa mga pagbabata, sa mga kahirapan, lalo ka lang madadalisay. Because you are gold. You are pure. Your faith must be tried. Your faith must be tested. Your faith must be purified. Even as gold is being tested under fire 7 times. My dear friend, you are victorious. And you are more than victorious if you truly love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your resources. Your life is not here in Galut. Your life is not here in this spiritual Mitzrayim. Your life and my life is waiting there in Jerusalem, where God will change us from corruptible into incorruptible, from a piece of clay into a glorified vessels of light, soon and very soon. Be patient, hold the plow, serve God with all passion, be faithful to God in all His commandments, my friend, and it is going to be all worth it. All worth it. We can see the finish line. The end is near. Give your very best. Give your very best. You are encompassed with a great cloud of witnesses. Ang dami natin cheerers. Ang dami natin mga kasama. Nagsabing, go, come on, malapit na, come on. Be faithful. Do not be cold. Do not be lukewarm. Be hot. Be on fire for God. Serve God with all faithfulness. Itong material things, itong physicalities, itong pleasures na to, these will all burn into an intense heat during such time, the Great Tribulation. But all those who are marching in the final Geulah will be under the shadow, under the Shekinah, under covered by the presence of Hashem, the Ananeha Kavod, the cloud of glory by day and the fire by night. The presence of Hashem will cover us towards our final journey. Eretz HaKodesh. Shabbat Shalom. V'hitron. Ve'kul tov.